Sa loob ng 70 taon, mahigit 100 milyong tao ang pinatay ng mga rehimeng komunista, mas marami pa kaysa sa pinagsamang bilang ng mga namatay sa dalawang digmaang pandaigdig. Sa China pa lamang, 45 milyong tao ang namatay sa gutom, 20 milyon ang namatay sa mga kampo ng paggawa, at humigit kumulang 3 milyon ang pinatay. Ang ideya ng pagkakapantay-pantay para sa lahat ay naging pinakamadugong eksperimento noong ika-20 siglo na sumaklaw sa isang tatlo ng planeta at sumaire sa buhay ng daan-daang milyon. Suriin natin kung paano naging makinarya ng malawakang pagpatay ang utopia ng isang makatarungang lipunan at kung bakit tuluyang bumagsak ang sistemang ito sa buong mundo. Noong 1848, ang pilosopong Aleman na si Karl Marx ay sumulat ng isang maikling aklat na nagpabago sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ipinangako ng manifesto ng komunista ang kalayaan ng mga manggagawa mula sa pagsasamantala, ang pag-aalis ng pribadong ari-arian, at ang paglikha ng isang lipunan kung saan ang lahat ay magiging pantay at masaya. Ikinatwiran ni Marx na ang kapitalismo ay tiyak na babagsak at kapalit nito ay lilito ang isang paraiso ng mga manggagawa kung saan ang lahat ay tatanggap ayon sa kanilang mga pangangailangan. Ang ideyang ito ay napatunayang kaakit-akit kaya't 70 taon lamang ang lumipas, inagaw ng mga komunista ang kapangyarihan sa pinakamalaking bansa sa mundo at nagsimula ng isang madugong eksperimento. Noong 1917, pinatalsik ng mga Bolshevik sa pangunguna ni Lenin ang gobyerno at sinimulang itayo ang komunismo sa pamamagitan ng puwersa ng armas. Sa mga unang buwan pagkatapos ng revolusyon, pinatay nila ang maharlikang pamilya, kasama ang kanilang mga anak at mga tagapaglingkod, sa silong ng kanilang bahay nang hindi man lang nagsagawa ng paglilitis. Sumunod ang digmaang sibil, kung saan humigit kumulang 10 milyong tao ang namatay dahil sa gutom, sakit, at aksyong militar sa buong dating imperyo. Ang Red Terror ang naging opisyal na patakaran ng mga komunista. Sa loob ng ilang taon, hanggang 200,000 tao ang pinatay mula sa mga listahan, kadalasan dahil lamang sa pagiging kabilang sa maling uri. Ang mga awtoridad ng komunista ay lumikha ng isang sistema ng mga kampo ng paggawa na nagpabago sa buong rehiyon tungo sa mga zona ng pagkaalipin na penal, kung saan ang mga tao ay nagtatrabaho hanggang kamatayan sa ilalim ng di makataong mga kondisyon. Ang mga kampo ng gulag ay naglalaman ng hanggang 2.5 milyong bilanggo sa isang pagkakataon, gumagawa ng mga kanal at kalsada at nagmimina ng ginto sa permafrost sa itaas ng Arctic Circle. Ang mga tao ay ipinapadala doon para sa pinakamaliit na pagkakasala. Ang pagkahuli sa trabaho ng 20 minuto ay maaaring magresulta sa isang taon sa mga kampo, habang ang 3 uhay ng trigo mula sa isang bukid ay maaaring humantong sa 10 taon. Humigit kumulang 2 milyong tao ang namatay sa mga kampong ito dahil sa gutom, lamig, at nakakapagod na paggawa. Marami ang namamatay sa trabaho at nailibing sa permafrost ng walang mga kabaong. Noong 1958, nagpasya ang pinunong Chino na si Mao Zedong na makahabol sa mga mauunlad na bansa sa loob ng 15 taon at inilunsad ang programang Great Leap Forward. Ang mga magsasaka ay pinagsama-sama sa mga kaumayan, pinilit na tunawin ang metal sa mga pansamantalang hurno sa kanilang mga bakuran, at tinupad ang mga hindi makatutuhanang kota ng ani na ginawa ng mga opisyal. Sumunod ang sakuna, iniwan ng mga magsasaka ang kanilang mga bukid upang tunawin ang walang kwentang metal, na bulok ang ani, at kinumpiskan ng estadong komunista ang huling butil para i-export. 45 milyong tao ang namatay sa gutom sa loob ng 3 taon, ang pinakamalalang taggutom sa kasaysayan, dahil kinakain ng mga tao ang balat ng puno, damo, at maging ang kanilang sariling mga patay na anak. Noong 1966, nanawagan si Mao sa mga kabataan na sirain ang lahat ng luma at inilunsad ang rebolusyong pangkultura na nagpagulo sa China. Nagkaisa ang mga mag-aaral at estudyante bilang mga Red Guard at nagsimulang durugin ang mga museo, sunugin ang mga libro, at bugbugin ang mga guro at propesor sa mga lansangan. Milyon-milyon ang ipinadala sa kanayunan para sa muling edukasyon sa pamamagitan ng paggawa, habang ang mga intelektual ay napilitang maglinis ng mga palikuran at umamin sa mga kathang-isip na krimen sa mga pampublikong paglilitis sa harap ng maraming tao. Sa loob ng 10 taon ng rebolusyong pangkultura, nasa pagitan ng 2 at 3 milyong tao ang namatay, nawasak ang sistema ng edukasyon, at nawasak ang malawak na pamana ng kultura ng sinaunang bansa. Noong 1975, inagaw ng Khmer Rouge ang kapangyarihan sa Cambodia at nagpasyang bumuo ng purong komunismo mula sa simula. Itinaboy nila ang lahat ng residente ng kabisera at iba pang mga lungsod patungo sa gubat, isinara ang mga paaralan at ospital, ipinagbawal ang pera, at pinilit ang lahat na magtrabaho ng 20 oras na shift sa mga palayan. Pinatay nila ang sino mang nakasuot ng salamin, nagsasalita ng wikang banyaga, o may edukasyon, itinuring silang mga kaaway ng bagong lipunan at pinatay sila kasama ang mga bata at matatanda. Sa loob ng 4 na taon, pinatay ng Khmer Rouge ang 2 milyong tao mula sa 8 milyong populasyon ng bansa, isa sa bawat 4 na Cambodian.
Ginawang kasangkapan ng mga rehimeng komunista ang mga bata bilang mga kagamitan sa pagmamatsyag na pinipilit silang iulat ang kanilang sariling mga magulang at guro para sa mga hindi naangkop na kaisipan at salita. Sa mga paaralan, tinuruan ng mga bata na mas mahalaga ang partido kaysa sa pamilya at hinihikayat silang iulat ang sinasabi ng kanilang mga magulang sa hapunan o ang mga ipinagbabawal na aklat na kanilang binabasa. Naigali na nga mga awtoridad ng isang kulto ng mga batang bayani na nagtaksil sa kanilang mga magulang, itinuturing silang mga huwaran para sa milyon-milyong mag-aaral sa mga seremonyal na pagtitipon at sa mga aklat-aralin. Libo-libong pamilya ang nawasak ng ganitong mga pagtuligsa, natatakot ang mga magulang na sabihin ang katotohanan sa harap ng kanilang mga anak at lumaki ang mga bata na walang tiwala sa sinuman kahit na sa kanilang mga pinakamalapit na kamag-anak. Ang mga serbisyong lihim ng komunista ay lumikha ng isang sistema ng ganap na pagmamatsyag kung saan ang bawat mamamayan ay maaaring maging isang snitch at ang anumang pabayan na salita ay nagkakahalaga ng kalayaan. Ang KGB ay nagtago ng mga file ng milyon-milyong tao, nagtap ng mga telepono, nagbasa ng mga liham at nagtanim ng mga lihim na ahente sa bawat komunidad mula sa mga pabrika hanggang sa mga teatro at unibersidad. Sa silangang Alemanya, minomonitor ng Stasi ang bawat ika-6 na tao, mayroon silang 180,000 impormante para sa buong 16 na milyong populasyon ng bansa. Ang mga hangganan ng mga bansang komunista ay tinataka ng barbed wire, mga minahan at mga tore ng bantay na may machine gun na bumaril sa kanilang sariling mga mamamayan kung susubukan nilang tumakas patungong kanluran. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang mundo ay nahati sa dalawang magkaaway na kampo, ang komunistang silangan at ang kapitalistang kanluran ay nasangkot sa isang labanan sa bingit ng digmaang nuclear. Ang magkabilang panig ay nag-ipon ng sapat na mga sandatang nuclear upang sirain ang buong planeta ng ilang beses at ang mundo ay nasa bingit ng ganap na katapusan sa loob ng 40 taon. Ang Cold War ay lumala at naging isang mabilis na karera ng armas, isang karera sa kalawakan at 12-dosenang madugong tunggalian sa Korea, Vietnam at Afghanistan kung saan milyon-milyon ang namatay. Ang mga bansang komunista ay gumastos ng malaking halaga sa mga tangke at missile sa halip na pakainin ang kanilang mga tao at ito ang naging isa sa mga pangunahing dahilan ng pagbagsak ng sistema. Noong 1961, nagtayo ang mga awtoridad ng komunista ng isang konkretong pader sa gitna ng Berlin upang pigilan ang kanilang mga mamamayan na makatakas patungo sa malayang kanluran. Hinati ng pader ang lungsod sa dalawa, sa kanlurang bahagi, ang mga tao ay namuhay ng masagana at malaya, habang sa silangang bahagi, nakatayo sila sa mga pila, takot na magsalita. Sa loob ng 28 taon ng pagkakaroon ng pader, 140 tao ang napatay habang tinatangkang tumakas, binaril ng mga gwardya sa hangganan ng walang babala doon mismo sa lupang walang tao. Ang pader ang naging pangunahing simbolo ng diktadurang komunista at ipinakita sa buong mundo na ang sistemang ito ay pinananatili lamang sa pamamagitan ng karahasan at ng mortal na takot sa sarili nitong mga mamamayan na tumatakas. Ang planong ekonomiya ng komunista ay labis na nabigo kaya't ang mga tindahan ay nagkulang maging sa mga pangunahing bilihin at ang mga tao ay pumila ng ilang oras para sa lahat ng bagay. Para makabili ng mga muebles, telebisyon o refrigerator, kailangan mong magpalista sa isang espesyal na listahan ng paghihintay sa loob ng ilang taon at maghintay sa estado na maglaan ng kakaunting bagay. Ang mga grocery store ay nagbebenta ng 3 uri ng longganisa, 2 uri ng keso, at halos walang prutas, walang laman ang mga istante, at ang mga tao ay pumipila magdamag para sa toilet paper. Samantala, ang mga opisyal ng partido ay may access sa mga saradong espesyal na sentro ng pamamahagi na may mga inaangkat na pagkain at mga paninda na hindi pa nakikita ng mga ordinaryong mamamayan. Noong 1986, isang pagsabog ang naganap sa planta ng kuryenteng nuklear ng Chernobyl na naglantad sa mundo ng kabulukan ng sistemang komunista. Itinago ng mga awtoridad ang sakuna mula sa kanilang sariling mga tao sa loob ng 3 araw na bigong lumikas sa lungsod at nagdaos pa ng isang pagdiriwang na demonstrasyon sa ilalim ng isang radioactive cloud na naglantad sa libo-libo sa nakamamatay na radiation. Ang mga liquidator ay ipinadala sa bubong ng sumabog na reaktor ng walang wastong proteksyon, nagsinungaling tungkol sa kawalan ng pinsala ng radiation at marami ang nakatanggap ng nakamamatay na dosis sa loob lamang ng ilang minuto pagkatapos ng trabaho. Ang Chernobyl ay naging simbolo kung paano nagsisinungaling ang sistemang komunista sa mga mamamayan nito kahit na ang kanilang buhay ang nakataya at ang sakuna na ito ay nagpabilis sa pagbagsak ng buong rehimen. Noong 1989, ang Berlin Wall ay bumagsak sa ilalim ng mga hampas ng mga martilyo at ang mga rehimeng komunista ay nagsimulang gumuho ng sunod-sunod sa buong silangang Europa. Milyon-milyong tao ang nagtungo sa mga lansangan, winasak ang mga monumento para sa mga pinuno ng komunista, sinunog ang mga card ng partido at hinihingi ang kalayaan pagkatapos sa mga dekada ng takot at kahirapan. Noong 1991, bumagsak ang pangunahing higanteng komunista, ang Unyong Sobyet ay naglaho, nahati sa 15 malayang republika. Ang sistemang komunista ay tumagal ng 74
4 na taon at bumagsak hindi dahil sa isang panlabas na digmaan, kundi dahil sa sarili nitong kawalan ng kahusayan, katiwalian, at kawalan ng kakayahang mabigyan ng mga mamamayan nito ng normal na buhay. Sa kasalukuyan, ang mga rehimeng komunista ay nananatili lamang sa iilang bansa at ang pinakamalupit sa kanila ay ang Hilagang Korea sa ilalim ng ganap na pamamahala ng diktador na si Kim Jong-un. 25 milyong tao ang namumuhay ng hiwalay sa labas ng mundo, walang internet, walang karapatang umalis ng bansa at nasa ilalim ng patuloy na pagmamatsyag ng mga lihim na pulis. Para sa anumang kritisismo sa gobyerno, ang mga tao ay ipinapadala sa mga kampo ng konsentrasyon kasama ang kanilang mga anak at magulang kung saan sila nagtatrabaho sa mga quarry ng bato at namamatay sa gutom at pagpapahirap. Habang ang diktador ay gumagastos ng pera sa mga missile at mga sandatang nuclear, ang mga ordinaryong hilagang Koreano ay nagugutom, kumakain ng damo at balat ng puno at namumuhay na parang nasa gitnang panahon. Nabigo ang komunismo dahil sumasalungat ito sa kalikasan ng tao, ayaw ng mga tao na magtrabaho sa parehong halaga para sa parehong sahod, kailangan nila ng motibasyon at kalayaan sa pagpili. Ang planadong ekonomiya ay napatunayang ganap na hindi epektibo, hindi makalkula ng mga opisyal ang mga pangangailangan ng milyon-milyong tao, kaya gumawa sila ng mga maling bagay at sa maling dami. Ang kawalan ng pribadong ari-arian ay pumatay sa anumang inisyatiba at pagnenegosyo. Bakit magsisikap at magsipag kung ang lahat ay pag-aari ng Estado at lahat ay binabayaran ng pantay? Ang pangunahing pagkakamali ng komunismo ay sinubukan itong bumuo ng isang huwarang lipunan sa pamamagitan ng karahasan at pamimilit, habang napatunayan ng kasaysayan na ang kalayaan ay mas epektibo kaysa sa anumang panunupil. Kung nakita mong kawili-wili ito, mag-subscribe upang hindi mo makaligtaan ang mga bagong yugto. Lahat ay maikli at diretso sa punto.